Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang mainit na insidente ang naganap kamakailan kung saan muntik nang magulpi ni Vice Presidente Sara Duterte si General Torre. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang sources, naging tensyonado ang sitwasyon nang harapin ni VP Sara si General Torre sa isang pribadong pulong dahilan para magtaka at mataranta si General Marbil at Secretary Benhur Abalos ng DILG. Ang insidente ay naganap matapos lumabas ang ilang kontrobersyal na usapin na may kinalaman sa ilang mahalagang issue sa pambansang seguridad. Ayon sa ilang saksi, hindi napigilan ni VP Sara ang kanyang galit dahil sa isang desisyon ni General Torre na tila hindi kinonsulta o isinaguni sa mas mataas na pamunuan. Si Unang Ginang Ismag sa House Speaker Tamba at ang Pangulong Kuting ay naiulat din na kinabahan sa naturang insidente, lalo na't alam nila kung gaano kagalit si VP Sara sa mga ganitong usapin. Ang kanilang pangamba ay nagmula sa posibilidad ng ganitong tensyon ay magdulot ng mas malaking hidwaan sa loob ng pamahalaan. Habang wala pang formal na payag mula sa kampo ni VP Sara, ang insidente ay nagdulot ng matinding ingay sa politika at hinihintay ng publiko ang susunod na mga hakbang ng mga sangkot. Maraming mga eksperto ang nagsabi na ito ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa administrasyon at sa mga ugnayan sa loob ng pamahalaan. Ang publiko ay patuloy na nakasubaybay kung ano ang magiging epekto ng insidenteng ito sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ang mga sangkot na opisyal ay nagsusumikap na panatilihing pribado ang kanilang mga pagkilos habang sinusubukang ayusin ang tensyon na namamagitan sa kanila. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ngayon nyo ipakita yung galing nyo, mahusay kayo. Pagka nagsalita kayo, akala nyo sinong malilinis. Akala nyo talagang napakahuhusay nyo. Ito ho mga kababayan, ang Office of the Vice President, wala hong napakarami pang poster yan na pagmumukha ng mga Duterte. Hindi ko kagaya ng Tingog Party List. At niyang si Martin Romualdez, at niyang si Marcos Jr. Hindi ho trapo yung si VP. Anong nakalagay diyan sa diyan sa mga sasakyan ng OBP, Office of the Vice President. Diyan pa lang ho, Vice President Sara Duterte 1, mga tambaluslo 0. Kasi yung mga yan pagka tumulong ho yan, dapat yung mukha nila naka-plaster, nakapaikot. Doon sa lugar na tutulungan nila. Ganyan ho yung mga walang yan. Pero bago ho tayo dumako dyan at talagang singilin ho natin itong mga magagaling na congressman na to, na puring-puri ho nila ang administrasyon ni Marcos Jr. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dito. At kung gusto nyo, kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, click nyo lang ho yung joint button para makasali ho kayo sa ating community. Ayun na nga mga kababayan. Ngayon talagang ang may kapali hindi ho natutulog, ika nga. No? Sa mga kasinungalingan ng administrasyon nitong si Marcos Jr., talagang lalabas at lalabas ho ang katotohanan. Diba? Ngayon ho, dyan sa mga nangyayaring panggigipit dyan sa mga kababayan natin dyan sa Davao City, darating din ho yung panahon at nararamdaman na ho natin na malapit na dumating yung panahon na masisingil na ho natin itong administrasyon na to na umabuso sa kanilang kapangyarihan at talagang hindi rinespeto yung mga karapatan ng ating mga kababayan dyan sa Davao City. Relax lang ho kayo. Yung 5,500 flood control nga, di ba? Narinig ho siguro ng langit yung pagiging bida-bida nitong si Marcos Jr. 5,500 flood control. Di man lang ho nag-isang linggo, meron dumating na bagyo. Yun, baha.
At ito hong matindi dito mga kababayan, saan ba naman ho kayo nakakita? Saan ba naman ho kayo nakakita ng evacuation center na lumubog sa baha? Alam niyo mga kababayan, ano ho ito, kumbaga sobrang tindi ho nito. Ha? Sobrang tindi ho nitong nangyayari na 'to kaya ilinagay ho yung mga evacuation center diyan sa mga lugar na 'yan kasi yun ho yung mga medyo Daming matataas na lugar, 'di bigas. ba? Yung bigas Kaya diyan ho sila namin, ilinagay. basa lahat, ang dami, Oh, yung Diyos mga bigas ko. daw basa, 'di ba? Kaya ilinagay ho yung mga evacuation center na 'yan diyan sa mga lugar na 'yan kasi yan na ho yung mga pinakamatataas na lugar. Diyan kung saan man yang lugar na 'yan, okay? Ayun ang hindi Diyan ho nakabasa. ilinagay 'yan. Ngayon, kung yung mga evacuation center binaha, talagang grabe na ho nangyayari ngayon sa ating bansa. Kumbaga, yoong nakalaan na pondo para masawata o mapigilan itong mga ganitong klaseng kaganapan, kailangan na ho nating singilin tong administrasyon na to kung saan napupunta ang pera ng sambayan ng Pilipino. Diba? Hanggang kailan ho ba tayo magtitiis? 3 taon pa ho itong bangag na administration na to. Every year, ilang bagyo ho ang nararanasan natin. Sobra sa 20. O, every year ho, meron hong threat na pagka umulan, ganyan ho mararanasan ng ating mga kababayan. Ngayon, para doon sa mga hindi tuwang-tuwa sa mga nangyayari sa KOJC, yung nangyayari ho sa KOJC, ano ho yun? Talagang pang-aabuso, tahasang pang-aabuso sa karapatan ng ating mga kababayan. At yung pondo na nakalaan para dito sa mga ano na to, dito sa para mapigilan yung mga ganyang klaseng kaganapan sa ating bansa, inabuso din ho ng mga taong nakaupo sa kapangyarihan. 1 billion pesos per day para sa flood control ho. Everyday yan. Anong gagawin natin? Maghihiring na naman tayo sa Senado? Tapos yung mga maiingay na senador at congressman dyan, hindi man lang tatalakayin, hindi man lang sila magtatanong kung anong nangyari dito. Aba, meron ho tayong problema dyan. Kasi kung yung budget na nau-audit ng COA, galit na galit kayo dyan sa budget na yan, kumusta naman ho itong budget na para dapat para mapigilan yung mga ganyang klaseng pagbaha, pero bumabaha pa rin. Aba, malaki yung problema natin dyan. Nasaan na ang budget para sa flood control? Bakit walang nakikitang resulta yung ating mga kababayan? Yun ho ang tanong dyan. Evacuation center ho, binabaha ngayong mga panahon na to. At ito ho, habang ugaga yung mga kababayan natin sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas, nalulubog sa baha yung mga kababayan natin, yung ating mga kapulisan na dapat sana uma-assiste sa mga kababayan ho natin, hindi ho natin malaman kung ano ang ginagawa nilang ito. Meron ho tayong nabalitaan na ginto na daw ang hinahanap nila dyan sa KOJC compound. Sa tingin nyo ho ba kung merong ginto dyan, di pa nila tinanggal yan ngayong mga panahon na to? Matagal na hong inalis dyan yung kung meron mang ginto dyan. Oh, hindi, tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Ibang klase. Yung effort na ginagawa ho nila, hindi na si Pastor Apollo Kibuloy ang hinahanap nitong mga ginggong na pulis na to. Oh, habang yung mga kababayan natin hirap na hirap, talagang lubog ngayong mga panahon na to, itong mga pulis na dapat tumutulong sa mga kababayan natin, naghahanap ng ginto dyan sa KOJC. Sabihin nyo hindi totoo. Ito yung tent namin. Meron tayo natanggap na balita na yung ibang mga ipinasok dyan, mga metal detector, di ba? Yung mga madidetermine nila kung merong mga precious metal sa ilalim ng lupa. Ano yan grabe naman ho mga kababayan. Hindi na ho kumbaga, sukdulan na ho itong panluloko nitong administrasyon na to sa ating mga kababayan. At kung yung mga Pilipino, lulunukin lang to ng ganun-ganun na lamang. Aba, deserve ho natin lahat yan. Pero tayo, hindi natin linulunok yan. Kumbaga, hindi natin tinatanggap ng ganun-ganun na lamang. Kaya nagsasalita tayo. Nagsasalita tayo kasi mali na yung mga ginagawa nilang yan sa ating mga kababayan. Mali ho yan. No, kasi, hindi lang naman ngayon bumagyo Di ba? Ngayon, para doon sa mga natutuwa sa nangyayari sa KOJC, yung pang-aabuso na ginagawa sa KOJC, yung budget na para maiwasan yung mga ganyang klaseng kaganapan, yun din ho ang ginagawa ng mga politikong nasa katungkulan. Inaabuso din ho nila. Hindi kayo umiimik sa KOJC, di ba?
O siguro yan, aanihin nyo na lang yan, tatawanan nyo na lang. Mga hanger ko nga nandun. O, itawanan nyo na lang, sabihin nyo, good job Marcos Jr. O, yung level ng pag-aabuso na ginagawa ng administrasyon na to dyan sa KOJC compound, yun ho ang level ng ginagawa nila ngayon na korupsyon. Harapang korupsyon sa ating mga kababayan, pero tahimik pa rin. Palakpakan natin ang mga Pilipino. Galing ng mga Pilipino. Oh, habang busy-busy ho kayong naglilimas sa inyong mga pamamahay, yung mga pulis ay naghahanap ng kinto sa KOJC compound. Palakpakan ho natin. Anong tokwa? Oh. Kakalungkot ho. Bakit nagkaganito Pilipinas? Kaya hindi ho natin nakikita ang aasenso Pilipinas 10 years, 15 years from now. Kung hindi ho talaga magkaroon ng totoong reforma, no? Kasi kahit ano pang gawin, kahit si VP Sara pa, tandaan nyo to mga kababayan, kahit sa Vice President Sara Duterte pa ang maluklok, 6 years lang ho yan. Habang yung mga nag-aaring uri, yung mga oligarko, yung mga gahaman na politiko, habang hindi ho nauubos yung mga yan, wag ho kayong umasa na aasenso itong bansa na to. Ano bang kayang gawin ng presidente na mayroong 6 na taon lamang sa kanyang termino? Wala ho. Pagkatapos nun, pagka may naluklok na bangag, tapos na ho usapan. Wala na, tapos na. Kunyari, VP Sara, napakagaling, napakahusay, palakpakan mga Pilipino. Ganda-ganda ng palakad sa Pilipinas. Merong naluklok na isang adik, wala na, tapos na ho. Di man ho magtatatlong taon, lahat ng nagawa ng pinalitan niya na presidente, lahat ho yung wawasakin niya, kagaya nitong ginawa ni Marcos Jr. Ito na ho. Makibalita ho tayo dito sa mga kaganapan dyan sa KOJC compound. Ito na ho si Brothers Traveler. Makibalita ho tayo kung ano nga ba yung kumusyon na nangyari kaninang umaga dyan sa KOJC compound. Lagay lang ho natin dito to. Yan at tinilikuran kami. Talagang tinilikuran kami ng pulis. Kasi china-challenge po namin kanina na, sige, papasukin natin. Wala problema yung mainstream media. Pero pagpaalam kayo sa mga pulisan, yaman din papasok kayo dito. Anong gagawin nyo dito? Wala naman kayo makikita rito. Makikita nyo lang dito yung mga pulis nakahiga. Tapos magbabalita kayo. Ano yung babalita ninyo? Wala. Mas maganda, para maganda, may balita kayo, humingi kayo ng pahintulot sa pulis. Yaman din lang ine-escort kayo ng mga pulis. Well, sabi ko nga ho, sabay-sabay kayo pumasok, doon mismo, ipakita nila kung anong ginagawa nila. Then, sige, walang problema. Basta ipakita lang nila. Ayun. At makikita dyan, bigla ho silang nagtalikuran, bigla ho silang nag-alisan yung mga pulis, sabay talikod sila. So, anong ibig sabihin ho nun? Diba? Nasaan yung transparency? Ayan, yung nakikita nyo. Nung sinasabi ho namin ganyan, talikod. O, diba? Partner Almar, ayan yung obserbahan ko po dyan kanina. Dan Chan, balikan ko lang yung nabanggit mo ng mga box. Sabi mo na kahapon. Nakita Ayan, natin ayan yung ho. mga video na pilit nilang Correct, pinupusulit yung correct. mga boxes. Yun, hindi yun nakadaan dun sa 18 kasi nga makitid yung lugar. At the same time, no choice sila. Dapat idaan yun sa scanner. Ngayon na nabuksan nila yung Emerald, yun bang mga box na pinakita, yun ba rin yung the same box na nakahapon? Kasi kanina may pinakita na mga boxes na naipasok. Ito yung mga box na to. Yun pa rin ba yung mga box kahapon na gusto nilang ipuslit dyan sa loob? Yes, partners. Same box din yan. Yan yung box na gusto nyo. Ito nga nakakatawa dito, kay Mr. Torre. Ang motibo lang niyan, kaya gusto niya, persahang pabuksan yung gate niyan para ipasok yung mga yan. Kasi hindi nga makakalusot yan. Sa kabila, in spite na marami na nakipag-negotiate. Gets. Okay. Doon na maglalagay sila ng tao. Ayan yung mga box. Okay. Pagbukas ng gate, sila ang unang-unang bumungad diyan. Ito ngayon, paano tayo makakasiguro na talagang walang milagro silang ginagawa dito sa loob ng compound, especially dun sa mga hinuhukay nila. Baka magulat na lang tayo dito, may bomba na pala rito. Magulat tayo, may mga baril, may mga kalansay. Abay, hindi ho ako sa kahaba-haba po ng ating pagko-cover na ganito, hindi ako baguhan sa pag-usaping tanim-tanim na ganito. I remember, may kwentong ganito. Kumbaga nga sa abogado, di ba, may tinatawag po silang mga jurisprudence. Gagamitin ko lang na asa jurisprudence itong pangyayari dyan sa Bucor. Kay Katapang, remember, di ba? Yes. Natakasan sila, sabi na, yung ngongo, namatay na, kesyo daw tinapon yung bangkay niya doon sa loob ng septic tank.
O di naglabas ng pahayag ngayon yung mga ang Department of Justice, so nagkaroon ng investigasyon, pinabuksan lahat yung dapat buksan doon. Sabi ko, naiisip na parang pinipicture ko ngayon yung sa Bucor na ginawa doon sa Bucor. At the same time, yung nangyayari ngayon sa OJC na binubuksan nila ngayon at kita ninyo, di ba, nakita sa Bucor. Nakakuha naman sila ng buto eh. Kaya lang, buto ng manok, buto ng chicken joy. Dito, kaya ang nangyayari dito, paano tayo makakasiguro na baka magkagulatan dito? Ito yung mga iniisip ko ng mga sa akin, whether mataniman tayo dyan dahil nga may mga pinapasok na sila dyan, or whether inipilit nilang matapos yung kanilang trabaho na paghuhukay dyan sa ilalim ng lupa dyan at lalagyan nila yan ng exit at sasabihin, ay, hindi namin natagpuan si Pastor Apollo Kibuloy Katakas. at takas na. Ayun. Sa tingin ho natin, ganun din ho yung nila, yung excuse nila sa lahat ng kalokohan na to. Ay ipapakita nila na merong tunnel. Ang maganda dito, yung buong paligid ng KOJC, ipakita na walang tunnel, no? Videohan na nandyan yung mga abogado. Walang tunnel dyan, malinis, walang exit point o passageway na sinasabi ni Abalos. Para kung sakaling biglang magkaroon ng butas dyan, makikita ng mga kababayan natin na kakagawa lang ng butas na yan. Sa bagay, kung yung debris na tatanggalin, sobrang dami nun. Saan nila ilalagay yung mga debris na yon, di ba? Alam mo natin, gumagawa niyan mga kriminal, di ba? Yung mga bangklase talaga tong administrasyon na to. Pakinggan naman nun natin itong si Prof. Ana Malindugoy, no? Isa sa mga pinapakinggan nating political analyst. Napakahusay na itong si Prof. Ana. Pakinggan ho Lagi ang masama. 'Di ba? Videos can't lie. Kitang-kita po yan, Prof. At na-mention po kanina yung sa gate, ang nangyari kasi doon, Prof, ang nabalitaan namin, itong si Torre, muntika na nga daw po itong masapak. Dahil nga nakapunta si Vice President Sara Duterte kagabi dahil nga po selebrasyon namin, no, 39th anniversary po of the Kingdom of Jesus Christ. At doon po, no, nakiisa sa amin si Grabe, antindi uno, no? Ito pa lang si Torre, muntik na una, na jombag, na jombag dyan sa pagpasok nitong si VP Sara dyan sa KOJC compound. Vice President, kung gusto niya pumasok, wala akong problema yung pumasok sa dyan. Vice President at kinomfort niya po, sinabi niya po talaga ano bang nangyari sa ating bansa. And we would like to also know your thoughts, Prof. Itong pagbisita naman ni Vice President Sara at itong muling panggagarapal ng PNP sa pangunguna ni Torre. Anibersaryo nyo yan eh. Karapatan nyo kung sino ang gusto nyong maging guest of honor or maging guest sa anibersaryo nyo. Wala naman silang wala naman silang hold doon eh. At ako'y natutuwa actually na kahit na ganun ka-sensitive at ganun ka-critical yung sitwasyon at alam mo, very delicate din at delikado ang sitwasyon sa lugar na yan, no? Kasi ang daming pulis, hindi rin natin alam kung sino pa ang naka-mixed dyan sa mga pulis kasi some of them walang nameplate, yung sinasabi ni Dan kanina. So, hindi rin natin alam talaga kung there are other elements na nandun sa loob ng KOJ o nakapalibot sa KOJC na sinasabi nilang pulis. So, and still, even with that kind of, risk, matatawag kong risk, still, si VP Sara, si Inday, talagang nandun pa rin siya pumunta pa rin siya sa celebration, nakiisa siya. And I think even during the worship, even during the service as part of the celebration, nandun siya. And then nag-deliver siya ng speech. It's just one way of telling you all sa KOJC na though hindi man nyo siya makita everyday na andyan, kasi nga mayroon din siyang laban. Alam niyo naman na may laban din si VP Inday na kinahaharap at sabi nga niya, 'di ba? Hindi nga niya maiwan yung OVP precisely because siya din ay under attack. So makikita niyo yung sinseridad at saka yung taos-puso niyang pakikiisa in solidarity sa lahat ng nangyayari sa KOJC at sa KOJC members at kung ano mang nangyayari sa Davao City at the moment. At alam natin na nakikita niya yon at at the same time, sinasabi nga niya, stay strong. At yung ko doon, ang nagustuhan ko is yung paghingi niya ng tawad sa mga KOJC members at sa congregation na
she had a mistake in trying to say na, during election ng May 2022 na hinikayat niya kayo na suportahan si BBM bilang partner niya kasi there was such a thing as a uniteam kuno before, no? So hinikayat niya kayo na suportahan si BBM, iboto siya, at nakita naman natin during election na ang suporta ng KOJC and even SMNI as a media entity, media network, is full blast sa kay BBM. Kaya hindi ko lubos maisip why na para bang of all people, of all media network, ang SMNI lang ang nakasuporta sa kanya during that time. Kasi the whole mainstream media were demonizing him. Correct. So parang ngayon, out of the blue, kaya mong gawin ito sa naging number one supporter mo during election na hindi ka naman mananalo at magkakaroon ng media mileage kung wala ang suporta ng SMNI. Totoo yun eh. Kasi andyan na, I was there. I saw it. I was even part of the debate. Di ba? May mga debate yung na stage noong panahon yun. It was actually Pastor Kibuloy. Brainchild na yung mga debate na yun. And that was even one of the reasons para magkaroon ng platform si BBM. Kasi hindi na siya nagkakaroon ng platform sa ibang mainstream media. So right now, kung i-imaginein mo lahat ng ginawa niyo for him during election time, parang hindi ko ma-imagine, parang napakawalang, alam mo yun, walang sense of gratitude, yung taong ganun. Pero on the other hand, na-appreciate ko nga si BP Sara with all humility and humbleness, humingi siya ng sorry and ng tawad sa lahat ng KOJC members. Sinasabi nga niya, pasensya na, sorry. Kasi nagkamali siya. Malinaw yun eh. Nagkamali siya na akala niya, both of them, BBM and her, are actually nandun sila sa isang trap, and that's unity and continuity. Ang continuity kasi, very important yun kay Sara. Kasi ang sinasabi nga niya, dun sa isang interview na, after ata yun ng Senate hearing sa Senado, sinasabi nga niya, pumayag din siya na maging VP precisely because may iniisip siya na lahat ng naumpisahan ng tatay niya, si former President Rodrigo Duterte, especially the development projects, the infrastructure projects, anything that is good for the country, maisusulong under BBM administration. So in a way, pumayag siya kasi parang sinasabi niya na mag-partner tayo dito. So ang lahat ng pwedeng maging maganda para sa bayan na inumpisahan ng tatay ko, isulong natin at din dagdagan na lang natin para, alam mo yun, i-continue at the same time, reinforce mo at dagdagan mo pa ng mas magagandang project. Pero what really happened is the other way around. Kung titignan mo, ang BBM administration is shrouded with so many issues. One of that will be the alleged massive corruption in government na hindi lang isang ahensya yan. Look at what is happening to Manila, to Luzon at the moment. Bumabaha na, lumulubog ang Metro Manila. Why is that happening? Ito enteng. Si Karina, nangyari na yon few weeks back. Ngayon, andyan na si Bagyong Enteng or Typhoon Enteng. Makikita mo, no? I mean, lahat itong mga allegations against the current government ni BBM, ni Bongbong Marcos, is now being exposed by the universe, by Mother Nature, by the environment per se. Imagine what is happening in Metro Manila at the moment. Lumulubog sa baha everywhere. Na para bang asan na yung sinasabing mong flood control projects na 5,500 or yung trillions of pesos na nilagay nyo na pondo para sa disaster management and control, and that includes flood control. Bumabaha. This is the second time around na lumulubog ang Metro Manila and other parts of Luzon. So this is a sense, parang ini-expose ng Mother Nature kung ano ang totoong nangyayari sa Pilipinas, especially when you talk about alleged massive corruption. Na kung saan, kung i-connect mo dun yung sinabi nga ni VP na, I'm so sorry, nagkamali ako. Makikita mo yung proof na talagang nagkamali nga siyang suportahan yun. Kasi nga, tingnan mo naman nangyayari sa Pilipinas, massive corruption is just one of the allegations na meron. Marami pa, nakikita naman natin yan. Human rights violation, abuse of authority, abuse of power, nandyan lahat
Pero alam mo, there is one thing good kung ba itong humility and humbleness ni BP Sara to admit mistakes. We should not look at it as an issue or like a character of being meek or weak. Actually, no. It's not being to ask sorry or to ask for forgiveness for something that she thought na she made mistake. It's not really a character. It's not because she's weak or meek. No, it's not. It's because she's strong. She's strong to accept mistakes, and from there she can move forward correcting that mistake. Yun yung pinakamagandang essence na nakita natin kagabi. Kagabi ata yun, Ina, Yes, no? yes, Na kagabi po. nangyari. Kagabi na makikita natin na taos-puso siyang humingi ng tawad, at the same time taos-puso niyang sinasabi sa mga KOJC members na you're strong, you're united, and you are big. Imagine roughly around 8 million followers of KOJC across the world. Yes. You're not weak. You're really a strong force. Kaya nga kayo, ako rin actually, gusto kong sabihin na happy anniversary sa KOJC, at lagi niyong tatandaan, kaya kayo ginigigi, gurgur na mga yan, precisely because you are a strong force against them. You're a force, ang buong congregation ng KOJC is a strong force for good, for what is good, not only for the congregation but for the country. And you will always stand for what is good against evil or things that are bad. So that's why they are trying to destroy you because of that. So dapat, at alam naman natin lahat na you will stand on your ground and you will not be dissuaded by these things. Though, sinasabi ko rin, talagang mahirap ang pinagdadaanan ninyo at ang pinagdadaanan ng bayan. Hindi lang nararamdaman namin yung pinagdadaanan ng KOJC, pero ito rin ang pinagdadaanan ng buong Pilipinas right now. Yes. It's really a difficult